everyone! Blessed Wednesday po sa inyong lahat. Isa na naman pong magpapagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood po dyan. So, meron lang po ako guys, i-share sa inyo yung eto po, salvation. So guys, dito sa salvation, Jesus paid the full price of our sins. He is not only offering salvation for us, but new and everlasting relationship with Him. So guys, ito po ay talagang napakaganda kung ating itong mauunawaan. Kasi si Jesus ay binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kaya po siya bumaba dito sa lupa noon para pagbayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. So, siya ay nabawian ng buhay dun sa cross ng Kalbaryo. So, tayong mga tao dito sa lupa, syempre wala po talagang malinis. So, kahit sino, nakakagawa po talaga ng kasalanan. Even me, I have a lot of sins in the past, pero lahat po yun, hiningi ko po ng tawad kay Jesus. Humingi po ako sa kanya ng kapatawaran at sobra akong nalulungkot at sobra akong ikinaiyak lahat ng mga ginawa kong kasalanan kasi hindi tama. So, ayun. Kailangan lang po talaga natin magdasal, humingi ng tawad para tayo ay patawarin niya at muli niya tayong tanggapin. Dito po sa John 3:16, alam ko marami na po sa inyong nakakaalam nitong John 3:16 sa inyong mga excuse me, sa inyong mga nanonood po dyan ngayon, especially dun sa mga Christian na so alam po itong John 3:16. Kahit po Catholic, alam rin po ito. So, basahin ko lang po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, napakalinaw po nun, di ba? Sabi dito sa verse na to, binigay niya, napakabuti ng Panginoon kasi binigay niya ang kaisa-isa niyang anak, His only Son, sa lubos na makakaunawa at maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng habang buhay na magandang buhay. Yun. So, eternal happiness. Habang buhay siyang masaya. Hanggang sa kabilang buhay doon, masaya siya. Yun po yung ibig sabihin doon sa verse na yun. So, Jesus died for our sins. Nandoon rin po yun sa Romans 5:8. So, but God proves His love for us in the while we were still sinners. Christ died for us. So guys, wala naman talaga, dito sa verse na to guys, wala talagang perfectong tao. So, even me, ako po ay isang makasalanan. Ako po ay aminado dyan. Pero kahit makasalanan ako, pinagbayaran ko na yung aking mga kasalanan ginawa in the past. Syempre, nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Every time na nagagawa ko po yun, even masakit at labag sa kalooban ko, nagagawa ko yung mga small sins, pero lahat po yun, hiningi ko ng tawad kay Lord kasi hindi po ako perfectong tao, ako po ay tao lang na nakakagawa rin ng kasalanan. Wala po talagang perfecto dito sa lupa, kundi ang Panginoong Diyos lang. Yun lang po, siya lang po ang perfect at malinis. So tayong mga anak niya na naniniwala sa Kanya, syempre, i-guide tayo ng Holy Spirit, tuturuan tayo na huwag ituloy yung kasalanan, huwag gumawa ng kasalanan dahil mali yun. Hindi yun kawangis ng ating Panginoon. Hindi ka magiging kawangis niya kung patuloy kang gagawa ng ganong sins. So, Jesus is the only way. So, dito sa John 14:6 verse, Jesus answered, I am the way and the truth and in the life. No one comes to the Father except through me. Diba napakaganda, sabi niya dito.
Eto, si Jesus tong sumagot eh. Sabi niya, "Ako ang Panginoon. Ako ang ilaw, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama nang hindi nang hindi sa akin, nang hindi ko pinapahintulutan." So, guys, dito sa verse na to, wag po kayong maguluhan kasi kung alam niyo po yung song na ano, ano ba ang title ng song na yun? Ng worship song na yun? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is 3 in 1. So, may song po na yan sa worship. So, wag po kayong maguluhan kasi ang ating Father na tinatawag at ang ating Ama, Father, Ama sa langit, at sinasabing si Jesus at the Holy Spirit, iisa lang po yan. The God is 3 in 1. So, huwag po kayo maguluhan doon kasi si Jesus din po talaga yan. So, magulo kasi yung mga tao kaya siguro ganito yung nangyari, ganito yung nasa Bible. Even dun sa mga unbelievers, tsaka dun sa, syempre sa mga believers, alam na po yun. Dun sa mga unbelievers talaga, hindi po lubos mauunawaan bakit mayroong tinatawag na God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Ano yun, sino yung mga yun? Nalilito po talaga sila, guys, kasi even me, nung nasa Catholic pa po ako, lito ako, sabi ko, sino ba si Jesus? Si God, may Jesus na, may God pa, may Father pa, may Holy Spirit. Ala, sobra akong nalito at that time. Pero nung after that, halimbawa nung naging Christian na ako, naintindihan ko siya, unti-unti ko siya naunawaan hanggang sa dumanas po ako dun sa matinding paano ba sabihin yung word na exact word? Matinding pain. Sobrang deeply pain po yung aking naramdaman at that time. So, naramdaman ko po yun last year. Umabot siya ng last year, July, August, September, October, November, December, January. I think until January kasi by February, I think okay na ako at that time kasi medyo magulo nangyari sa buhay ko in my past. So, ang hirap i-explain. Hindi ko po maisa-isa sa inyo lahat yung details. Basta yung naramdaman ko at that time, siguro yun na yung moment, yung calling. Yung tinatawag na calling. Kasi talaga po lahat tayo dadaan sa stage na yan na dun po sa mga unbelievers, hindi pa po yan mararanasan, pero later on mararanasan nyo po yan. Ako na po magsasabi sa inyo kasi even me, di ko naman ini-expect yung mga nangyari sa akin. Syempre, yung sa nangyari sa akin in the past, kagustuhan ko yun. That's my own interest, that's my own yun pagiging ko makasarili ko, selfishness ko, kaya yun ang nangyari sa akin in my past. So aminado naman po ako doon. Then guys, alam ko mauunawaan nyo ito pag naramdaman nyo yung moment na deeply pain, even sa mga taong nanakit sa inyo physically, emotionally, and mentally. Sobra kayong mai-stress, madi-depressed, even sa sickness, yan, mararamdaman nyo yan. After that, later on, yung question na bakit nangyari po sa inyo yung bagay na yun. Kasi in my case, hindi ko rin po maintindihan ng mga times na yun. Bakit ganun? Kasi masyado kasi akong matigas ulo kay Lord. So gusto kong gawin yung mga bagay na gusto kong gawin sa buhay na hindi akma at hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya ganun ang nangyari sa akin in the past. So guys, isa lang ang masasabi ko sa inyo na isa lang ang may advice ko na every time na dadaan kayo sa deeply pain, sa mga mananakit sa inyo physically, emotionally, and mentally, at doon sa makakaranas ng mga sickness, huwag kayong give up kasi there is still hope that Jesus will give you strength. And may ginagawa po kasi siya, may pinaprocess siya kung bakit ganun yung nangyari. So, lubos niyong maiintindihan at mauunawaan nyo kapag naramdaman nyo yun. Kapag nag-repentance kayo,
kapag naging obedient kayo, yan, lubos nyo yung mauunawaan. Ayan, Jesus gave us eternal gift. Pasensya na, naiyak ako. Kasi, ang sarap sa pakiramdam, guys, yung nangyari sa'yo, na-amazed ka, tapos, sobra na-amazed, then sobra mo siyang, in-embrace yung grace ni Lord, tapos, i-share mo sa mga tao, kasi, kailangan po talaga nating i-share. Tulungan natin si Jesus na mag-share sa mga unbelievers, kasi hindi po mauunawaan ng mga unbelievers yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo, gawa ng dahil po yan sa ginagawa rin ng mga tao. Kaya kailangan po natin silang tulungan. Kailangan natin tulungan si Lord na ibahagi yung kanyang words dun sa Bible. Kailangan natin i-share talaga yan para maunawaan niya ng mga tao. Para matulungan din natin sila na ma-save. Kasi hindi po talaga tayo magiging heal, hindi tayo matatahimik, hindi tayo mamumuhay ng maayos at payapa kung wala tayo sa kawangis ng Panginoon. Excuse me. So, this is isa sa magandang verse. Jesus gave us eternal gift. Ito talaga, guys, ito talaga ang binigay sa akin ni Lord. Eternal gift na sobra ko tong ine-embrace tong tong number 4 na to. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yan. Ito yung sinasabi ni Jesus. So, sabi niya, kayo ay na-save na dahil sa inyong pananampalataya, sa inyong faith. Yan. Hindi ito dahil sa sarili nyo lang interest, dahil ito ay kinaloob. Gift. Is a present of God. Yun, present, regalo ng Panginoon. So, ito ay ginawa niya. Kaya ito ay patuloy kanyang bibigyan ng i-embrace ng kanyang grace. Kaya wala pong makakapag paano ba sabihin yun? Walang makakapantay o walang makakapag steal ng ganong binigay ng ganong gift na pinagkaloob sa iyo ni Lord. So hindi yan makukuha ng kalaban, kasi diyan mahina ang kalaban, di niya kaya yan, kasi only Jesus is the powerful. Wala na pong ibang makapangyarihan kundi ang ating Panginoon lang. So guys, this is the number 5. So inisa-isa ko kanina eh. Yung first is God gave His only for the forgiveness of our sins. Yun po yung number 1. Then yung number 2, Jesus died for our sinners. Then yung number 3, Jesus is only the way. Yung number 4, Jesus gave us eternal gift. Then yung number 5, Jesus gave us power to become the children of God. Ito yung verse, guys. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Actually, lahat ng verse maganda, pero maganda rin to, guys. Ito yung isa sa mga paborito ko. Pero meron kasi akong ano tawag doon pag nasa Christian ka, meron kang pinakapaboritong verse yon. Pero ito, isa to sa pinakagusto ko. I think masasabing top 2 kasi may first kasi ako na gusto eh. Yun talaga yung ano ko. Nakalimutan ko yung tawag doon sa Christian na meron bawat Christian meron silang verse na ano. Akin kasi, guys, is Matthew. So mamaya ko na po explain yun. So guys, ito yung John 1 verse 12 yan. Yet
to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Diba guys, napakaganda nun. Sabi dito sa verse na to. So, sa lahat ng mga maniniwala, nagtitiwala, nananampalataya, kumikilala sa pangalan ni Jesus, ito ay magiging kanyang tunay na anak. Tunay, right. Ibig sabihin, right. Tamang anak, yun. Kawangis niya. Magiging kawangis natin siya. Napakaganda guys, nung 5 yung sinabi kong yun. Yun po yung salvation. So guys, kung susundin po natin yung itong verse na to, salvation. Napakaganda nito guys eh. Mamumuhay po tayo ng maayos. Mamumuhay po tayo ng mga bagay na hindi natin ine-expect, mga hiniling natin, even material or even hindi natin hiniling, ibibigay pa niya. Kasi guys, napakaganda ng plano sa atin ng Panginoon. Kung alam nyo po, napakaganda. Nasa Bible yan. So, hindi ko memorize yung Bible verse, pero I have a good plans for, basta ganon, meron siyang sinabi dyan sa Bible na napakagandang to prosper, yun, meron siyang word na ganon, to prosper. Sabihin, bibigyan ka niya ng lahat ng mga pangangailangan mo, all your needs, yan, bibigay ni Lord yan. Ito pa, ito sa last na mai-share ko na verse, itong Psalm 28:7. If it wasn't for the struggles, you wouldn't be as strong as you are today. God is always building you up, even when it feels like He's breaking you. To, diba? Kakakilabot, diba? Goosebumps. Kasi itong Psalm 28 na to, guys, ito po talaga yung nag-work sa akin. Ito po yung nangyari sa akin kasi duman talaga ako sa deeply pain and struggles, sickness. Yan, lahat po yan napagdaanan ko yan. Anxiety attack, depression nung ako lang mag-isa. Nung mga nararanasan ko na na-frustrate ako sa mga bagay-bagay, sa mga nangyari sa akin in the past, yung mga bagay-bagay na yung to the rush, to the point na kailangan kong gawin yon kasi kailangan kasi para sa akin eh. Kasi kaya pilit pinapagawa sa akin yun kasi napakaganda nun para sa kabutihan ko yun, para yun sa future ko na maaayos ako. So, even kahit ayoko, hindi ko gusto yung bagay na yun, pilit ko siyang ginawa kasi sumunod ako. Yun yung bagay na mahirap siya i-explain, basta mamaya explain ko yan, pero tapusin ko muna to sa verse na Psalm 28:7, verse 7. So, yun nga sabi dito, God is always building you up, even when it feels like He's breaking you. So, sobra akong nag-break nung time na yun, kasi hindi ko po ini-expect yung mga ganong bagay na yun. Yan, sa bagay, kaya nangyari yun kasi sa katigasan ng ulo ko, kasi matigas naman talaga ulo ko. So well, hindi lang naman ako, siguro lahat po tayo, dahil wala po talagang perfecto dito sa lupa, kundi si Jesus lang. So lahat tayo nakagawa ng big sin, small sin, kaya good luck na lang po sa mga gumagawa ng big sin, at congratulations po sa nakakagawa ng small sin, kasi nalalabanan po natin yung mga kasalanan. So, pag merong kasalanan, sabihin na, ay hindi mali yan, bugbog, sorry po Lord, sorry Jesus, yung mga ganon, yun. Yan yung mga parang small sins. So guys, ito yung sinasabi ko na pinagdaanan kong struggles and deeply pain, kasi nung mga times nung sabihin ko na sa inyo nitong December, winter kasi dito sa Japan, sobrang lamig. Pag winter guys, sobrang mahina yung katawan ko. Ayokong lumabas, gusto ko sa bahay lang ako. Pag malamig kasi lagi akong nagkakasakit. Sakitin kasi ako, ang dami kong sakit. Meron akong asthmatic ako, tas meron pa akong pollen allergy.
isa sa pinaka-worst ko yung asthma ko. Pero hindi naman siya worst asthma kasi ano lang yan, mild asthma lang yan. Kung di ako nagna-nebulizer. So, meron lang akong inhaler. Then, yung second is yung pollen allergy ko nga. Madali lang naman yan. Kaya yung solusyonan ng mga herbal products, herbals yan. Then, yung sakit ko yun sa koshi pain, kasi nga gawa ng nakuha ko to sa dati kong work, sa kakabuhat ko ng 30 kilos na, na noodles na pasta, kaya ako nagkaroon ng back pain, ng koshi itai, kung tawagin sa Japanese ay koshi itai. So, ayun guys, nung time na yun, ayoko po talaga gawin yung bagay na yun, kasi hindi ko siya gusto, kasi para sa akin, tapos na ako Tapos na ako sa part na yon. Nag-aral na ako nung nag-aral na ako sa Pilipinas ng college, nakagraduate na ako ng computer secretarial course and computer science. So, nakagraduate na po ako ng 6 years kasi 4 years sa ComSci and 2 years sa secretarial. So guys, hindi ko po kagustuhan talaga ang mag-aral dahil I hate studying. Hindi ko po gusto magbasa ng mga libro, pero hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ako nagbabasa ng mga Bible verses, kasi hindi ko alam. Siguro dahil the Holy Spirit will guide me. Yun, siya yung nag-guide talaga sa akin, kasi right now, even right now, hindi ko ugaling mag-share ng ganito, ng testimony tsaka ng Bible verse. Nag-start na lang nito lang, recently lang po. So, I don't know kung the Holy Spirit na po yung gumagawa, kumikilos para sa akin. So, ito po, gina-guide niya po ako, then ako lang po ay sumusunod. Then guys, bago ko po tapusin yung video na to, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga bagay na sinabi ko po kanina dito sa salvation, sa 5 salvation. Sinabi ko po kanina na tayo pong mga tao dito sa lupa, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Let's keep praying, and dun lang po tayo sa faith natin kay Jesus mag-focus. Wag po dun sa mga bagay na mga nangyari sa buhay natin, mga nangyayari sa paligid, sa panahon, kasi right now, ang dami pong nangyayari talaga sa mundo natin ngayon. Sa Philippines, dito sa Japan, all over the world, mga bagay na kalunos-lunos, mga pangyayari na hindi mo inaasahan, hindi mo ini-expect na mangyayari, na bakit ganun yung nangyari. Kasi may purpose kasi si Lord, may purpose siya ba't nangyari yung bagay na yun. Hindi natin ine-expect yung mga bagay na nangyayari at mga nangyayari at mga mangyayari pa, dahil control po ni Jesus lahat po yan. Dito po tayo, ito lang tayo, at si Jesus po talaga, siya po ang humahawak ng world, ng buong mundo, kasi siya po ang nag-create ng heaven and earth. Siya po yung nag-create sa ating mga tao. Siya lang din po ang may karapatan na kumuha sa buhay natin. Kaya tayo bilang mga anak niya, mahirap rin yun, 'di ba? Yung wag maging matigas ulo, kasi minsan sa buhay natin nagiging matigas talaga ulo natin. May mga bagay tayo na ayoko gawin to, ayoko gawin yan. Ayoko nga, mga ganun, 'di ba? Kahit ako, ganun din naman ako pero kung magiging lang tayo, kung susunod lang tayo sa kagustuhan ni Jesus, sa kagustuhan niya bilang mga anak niya, hindi po talaga tayo mapapahamak. So, dun po sa mga unbelievers, sana po maunawaan niyo po yung mga bagay na yun. Alam ko po darating sa point, sa time na mauunawaan niyo yung mga bagay na yon, kasi sa ngayon medyo nalilito pa po kayo, naguguluhan pa kayo, kasi magulo kasi talaga ang pangyayari. Magulo rin yung mundo, magulo yung mga tao, even may magulo. Kaya malilito po talaga kayo. So, para hindi po tayo maguluhan at malito, kailangan lang po natin mag-focus, mag-pray, pumikit. Yan, pumikit tayo para mag-focus sa ating mga gagawin, sa mga bagay na gagawin natin sa buhay. Lagi tayong magpe-pray sa oras ng mga bagay na
pwede nating gawin at mga ginagawa natin, ihingi po natin yan ng guidance kay Lord na, Lord, Heavenly Father, please give me protection. Yung mga ganyan pong mga dasal, yan, kailangan po natin yan bago tayo mag-start ng day. Bago pagkagising sa umaga, pagkadilat ng mata natin, kailangan ganun po yung mga prayers natin. Bago matulog, ganun din po para mahimbing ang tulog natin at pagising natin. Maganda ang wake up natin kasi nagdasal tayo at na-bless tayo ni Lord dun sa ating prayer na yon. So yun guys, yun lang po ang aking mai-share for today, the 5 provision of salvation na kapakipakinabang para sa buhay natin, na kailangan po natin to sa ating buhay. Embrace po natin to kasi ito po ay si Jesus. So yun lang po guys. Thank you everyone sa mga nanood po sa aking testimony na first and second. Lalagyan ko pa po yun ng part 3. Part 3 of my testimony. Hindi ko pa po alam kung kailan ko po siya maipopost kasi sobrang busy pa po kasi ako right now. Ang dami ko pa pong gagawin sa aking buhay-buhay. Yun. So guys, bago ko pala i-end itong aking video, gusto ko pong i-share sa inyo itong napakagandang blessing na ginawa sa akin ni Lord. Ito yung bagay na sinasabi ko na ayokong mag-aral, ayokong mag-study kasi tapos na ako sa aking college life. Sa university, nag-aral na po ako ng college, natapos ko na po yung aking university degree. So, para sa akin, it's enough. Pero nung sinunod ko si Lord, sabi niya, hindi, gawin mo yung mga bagay na yan kasi alam ko, gusto mo yan kagustuhan mo lang, ayaw mo lang gawin kasi tamad ka. Yun. So, matigas kasi ulo ko, ganun. So, nakinig ako. So, nung nakinig ako, ayun, binigay niya po sa akin, kinaloob niya sa akin yung blessing na hindi ko po ini-expect. Yun. So, di ko alam kung kailangan ko pa ba i-share yun, pero siguro na nakikita nyo naman po siguro sa mga post ko recently, yung mga post ko na yon sa aking mga post recently, nakikita nyo na yun. So, hindi ko na kailangan sigurong i-mention pa here, pero yun po yung pinaka magandang blessing sa akin na ginawa ni Lord, na binibigay niya sa akin yung mga bagay na alam nyo yun, na gusto ko yun, pero tamad lang ako gawin. Yun. Yun, yung bagay na, eto guys ha, eto ay, talaga, ay very true po talaga ito, legit po ito. So, nung time na yun, ayoko mag-aral ng Japanese kasi nahihirapan po talaga ako mag-kanji. So, dati nakakasulat ako ng katakana, hiragana, pero nakalimutan ko na po kasi yun So, ngayon, ang nagagawa ko na po ngayon is yung kanji. So, nakakapagsulat na po ako ng kanji. So guys, yun lang po ang aking may share right now. And thank you guys for sharing kasi may nag-doorbell. So kailangan buksan. Thank you guys sa mga nanood. Lalagyan ko pa po ito ng part 2. Thank you guys. Thank you for watching. God bless you all.